May mga hayop na nag-iwan ng bakas sa lupa, ngunit mayroon din nag-iwan ng sugat sa puso ng tao. Akala nila ang kabayo ay isa lamang kasangkapan sa trabaho, hanggang sa gabing ito'y nawala at isinama ang kapayapaan, tagumpay, at pagkatao ng pamilyang nagmamay-ari rito. Sa isang tahimik na probinsyang napapalibutan ng berdeng bukirin, ay naninirahan ang pamilya ni Mateo at Elena kasama ang kanilang mga anak na sina Daniel, Marco, at Sofia. Noon, simple lamang ang kanilang buhay. Mula pagsikat hanggang paglubog ng araw ay sama-sama silang nagtatrabaho sa bukid at nagsasalo ng payak na pagkain sa ilalim ng ilaw ng lumang gasera. Mahirap man ang buhay, puno naman ito ng pagmamahalan at kapayapaan. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting umunlad ang kanilang bukid. Dumami ang lupa, nadagdagan ang mga manggagawa, at nabigyan ng kanya-kanyang tungkulin ang bawat anak. Si Daniel ang namahala sa mga pananim, si Marco sa mga paghahatid, at si Sofia naman sa mga kagamitan at manggagawa. Lalong lumago ang kanilang kabuhayan hanggang isang araw ay nagpasyang bumili si Mateo ng kabayo. Mas bibilis ang trabaho natin, buong pagmamalaki niyang sabi. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang magandang kulay kape na kabayo. Pinangalanan ito ni Sofia na Valor dahil naniniwala siyang magdadala ito ng lakas sa kanilang pamilya. Noong una, mabuti ang pakikitungo nila rito. Pinapakain ito ni Elena ng sariwang damo, sinusuklay ng mga bata ang balahibo nito, at ipinagmamalaki naman ito ni Mateo sa mga bisita. Matapat na nagtrabaho si Valor. Nagdadala siya ng mabibigat na sako, humihila ng mga kariton sa maputik na daan, at tumutulong sa pagdadala ng ani sa bukid. Dahil sa kanya, lalo silang umunlad. Ngunit unti-unting binago ng tagumpay ang pamilya. Nawala ang kanilang pasasalamat. Hindi na nila tiningnan si Valor bilang isang buhay na nilalang kundi bilang makina lamang. Kung kaya pa niyang tumayo, kaya pa niyang magtrabaho, madalas sabihin ni Daniel. Minsan ay mula umaga hanggang hating gabi nagtatrabaho si Valor. Kahit pagod na, palaging may gustong gumamit sa kanya. Kapag tapos na si Mateo, susunod si Marco. Kapag tapos si Marco, si Sofia naman. Maging si Elena na dating maaalaga ay nagsimulang magsabi ng, "Huwag tayong magsayang ng oras. Mahal ang kabayo." Napansin iyon ng mga manggagawa. Isang araw, tahimik na nagsalita ang matandang trabahador na si Thomas. "Sir, kailangan pong magpahinga ng kabayo." Sumimangot si Mateo. "Pag-ari natin siya. Trabaho niya ito." Lumipas ang mga linggo at nangayayat si Valor. Lumitaw ang kanyang tadyang, humina ang katawan, at napalitan ng lungkot ang kanyang mga mata. Ngunit walang nakapansin sa kanyang pagdurusa. Isang hapon, pinilit ni Mateo si Valor na hilahin ang mabigat na kariton sa putik matapos ang mahabang oras ng trabaho. "Umusad ka," sigaw ni Mateo. Nagalit siya at paulit-ulit na hinampas ang kabayo habang tahimik ang mga manggagawa. "Walang silbing hayop," sigaw niya. Kinagabihan, binalaan pa niya ang kanyang mga anak. "Nandito ang kabayong iyan para magtrabaho. Kapag sumuway, pahirapan niyo. Malamig ang gabi." At bago sumikat ang araw, naputol ang tali sa kamalig. Wala na si Valor. Noong una, hindi sila nag-alala. "Babalik din yon," sabi ni Marco. Ngunit lumipas ang mga araw. Naging linggo. Wala pa rin siya. Unti-unting bumagsak ang farm. Nahihirapan ang trabaho, umaalis ang mga manggagawa, at si Mateo ay napilitang magtrabaho kahit matanda na. Ang tahanan ay napuno ng sisihan at galit. Isang maulang gabi, umupo si Mateo sa lumang bangko sa labas ng kamalig. Hawak niya ang lumang lubid na minsang nakatali kay Valor. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinitigan ang bakanteng bukid. "Kung inalagaan lang natin siya, hindi sana ganito," bulong niya. Narinig iyon ni Sofia mula sa likod niya at tahimik na lumapit. "Hindi lang natin siya nawala, Papa, nawala rin tayo noon." Tahimik silang pareho habang bumabagsak ang ulan, tila sumasabay sa bigat ng kanilang konsensya. Makalipas ang ilang araw, inamin ni Mateo, "Nabulag ako ng kasakiman." Mula noon, nagbago sila.
Ngunit nanatiling bakante ang pwesto ni Valor, paalala ng kabayong hindi nila napahalagahan. Minsan, ang hangin sa bukid ay tila may dalang alaala ng kanyang pagtakbo, ngunit tanging katahimikan na lamang ang sumasagot. Dahil minsan, ang tahimik na nagtitiis ang siyang pinakamalalim masaktan. At kapag napagod silang manatili, dala nila ang bahaging hindi na natin mababawi. Kung may tapat sa iyo na tahimik na nasasaktan, mapapansin mo ba bago mahuli ang lahat? At sa dulo ng bawat gabi sa bukid, kahit wala na siya, parang may aninong nagpapaalala na ang alaala ng kabutihan ay mas matagal mawala kaysa sa presensya ng katawan.